Ano ba usually yung dahilan bakit nawawala yung peace of mind natin? In general, di ba kapag ginugulat tayo or kaya na-stress tayo? Today, pag-usapan natin yung 5 financial solutions kung gusto mo may peace of mind ka so in terms of your financial situation. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Tanggalin muna natin yung mga limitation Ayokong pag-usapan dito yung laging kong naririnig na maliit ang sweldo ko, konti ang income ko, kaya hindi nakakaipon or hindi nakakapag-invest. Kasi yung mga ganong limitation, wala na tayong solusyon doon. Una is, eto, pag may nasira sa bahay, pag nasira yung sasakyan mo, syempre nakaka-stress yun, di ba? Anong financial solution ang dapat meron ka? Kapag nawala ng trabaho, nagsara yung kumpanya, natanggal sa trabaho, na-fire, na-layoff, na early retire, ano dapat meron ka? Emergency fund. Yun ang financial solution na dapat meron ka in case mangyari yun. Hindi siya uso sa mga Pinoy. Hindi uso talaga na nag-iipon for emergency kasi madalas ang iniisip natin kung ano yung kakainin natin sa isang araw, yun na yung pinaproblema natin. Pero kapag nangyari yung mga ganito, may stress ka talaga So dapat may emergency fund ka. Magkano yung dapat na emergency fund meron tayo? Sa simula, lalo na kapag mag-uumpisa ka pa lang na mag-ipon for emergency, at least 3 months ng expenses nyo. Kung gumagastos kayo ng, let's say, 20K every month. So times mo yan sa 3, so dapat meron kang emergency fund na 60K. Yun yung worth dapat ng emergency fund mo. Hindi hanggang 3 months lang yung worth ng emergency fund mo. Pwede yan tumaas. Pwede yung worth of 6 months, worth of 12 months. Depende sa ating sitwasyon. Depende yung situation natin sa trabaho, kung stable ba tayo, regular ba tayo, or okay ba yung kinikita natin. O kaya kung more than sa 50K, yung 3 months worth of expenses na emergency fund, mag-start ka sa 50K. Yun muna yung umpisahan mo na emergency fund. Tapos yung kulang, saka mo punan later. Okay? Yun yung number 1 na financial solution. Pangalawa, usually ano ba yung nagpapastress din sa atin? Kapag nagkasakit ka, kung ikaw yung nagtatrabaho, kapag may nagkasakit sa pamilya, kung ikaw yung breadwinner, anong solusyon ang dapat meron tayo kung may magkakasakit? Syempre, hindi yan sakop ng emergency fund. Dapat may separate tayo na fund para doon for healthcare. So, importante, pangalawa, na meron tayong healthcare. May dalawang klase po ng healthcare. Meron tayong tinatawag na short-term healthcare. Yan yung HMO, traditional HMO. Usually, kapag may trabaho ka, okay ka na dyan kasi bigay na yan ng employer mo as benefit dahil ikaw ay empleyado ng kumpanya kung nagtatrabaho ka ngayon. Yun po yung tinatawag natin na short-term healthcare. Like, kapag mapacheck up ka, ma-hospital ka, yun na yung present mo yung card mo. Yun yung HMO. Pangalawang type po ng healthcare is yung tinatawag natin na long-term healthcare. Normally po kasi, kapag nag-retire tayo, nag-resign tayo sa trabaho, syempre, hindi naman natin mabibitbit yung HMO na provided sa atin ng previous employer, di ba? Hindi man natin madadala yun. Putol na rin talaga yun, hinto na rin yun kapag nag-resign ka. And usually, hanggang 60 years old, pwede kang kumuha ng short-term healthcare. Beyond that, 61, 62, hanggang kung kailan tayo kunin ni Lord after mag-retire, doon mas kailangan natin ng healthcare. So, doon papasok yung purpose ng long-term healthcare. Kailangan pag-ipunan natin yung long-term healthcare. Ngayon pa lang na hindi pa tayo sakitin, ngayon pa lang na meron tayong active income, ngayon pa lang na kumikita tayo, pag-ipunan natin siya kasi pag dumating yung time na magre-retire na tayo at doon pa lang tayo mag-iipon, hindi na po pwede. Though may mga international HMO na go-offer sa mga senior citizen, pero alam naman natin masyado ng mahal. Pagdating ng araw, kung doon pa lang tayo kukuha ng HMO. So, mas maganda pag-ipunan natin siya, kukuha tayo ng long-term healthcare para pagdating ng araw na magre-retire ka na, meron ka ng long-term healthcare. Yun yung pangalawa. Gusto mo bang i-level up ang kaalaman mo about proper money management and investing your money? Kami sa IMG ay iniimbitahan ka sa aming free webinar via Zoom. Meron kaming schedule ng Monday, Wednesday, Friday ng 8 p.m. Philippine Time.
Kung interesado kang matuto, message mo ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com para mabigay ko sa iyo ang Zoom meeting details. Pangatlo, ano pa yung nagpapastress sa atin? Pangatlo, kapag dumating ka na sa point ng buhay mo na ayaw mo na magtrabaho. Wala na yung passion mo sa pagtatrabaho, ayaw mo na ng 9 to 6 job, gusto mo ikaw yung boss, hawak mo yung oras mo. Kung hindi ka nakapagplano para magkaroon ng backup plan, mahihirapan kang mag-resign. Mahihirapan kang umalis sa trabaho. Kaya importante, pangatlong financial solution natin, actually hindi naman siya financial instrument or something, pero solution siya. Kung dumating yung time na ayaw mo na magtrabaho at gusto mo, hawak mo yung oras mo. Dapat meron kang backup plan. Kailangan, ngayon pa lang na nagtatrabaho ka, may active income ka, is meron kang part-time business na sinisimulan. Wag na wag mong gagawin yung pagsisimula ng negosyo kapag ikaw ay magre-retire na. Kasi dyan po nagkakamali ang maraming Pinoy. Kung kailan magre-retire na, doon pala mag-aaral, paano mag-start ng business, doon pala mag-aaral para madagdagan yung mga skills nila. Gawin mo yan habang kumikita ka pa, habang productive ka pa, habang kaya pa ng katawan mo, habang kaya mo pang mag-aral. 'Di ba? Kasi kung gagawin mo yan later on, mahirapan. Baka yung natanggap mo na retirement sa company, maubos lang at malugi ka. Sayang. Maling strategy yun. So ngayon, nasa 20s ka, 30s ka, ngayon dapat ka agresibo na magkaroon ka ng part-time business para meron ka na rin extra income and at the same time, natututo ka para pag ayaw mo na sa trabaho, meron kang choice. Mahirap yung ayaw mo na sa trabaho tapos wala kang choice kundi mag-work dahil wala kang nasimulan na part-time business or backup plan. Okay? So next, financial solution. Number 4, ano pa ba yung isa sa nagpapastress sa atin? Actually, hindi na natin to mararamdaman kasi wala na tayo. So kapag nawala ang breadwinner at merong mga dependents na nakadepend sa kanya, meron siya mga sinusuportahan na anak, na asawa, na magulang, na kapatid. Kapag nawala yung breadwinner, stress yon para sa pamilya na may iwan. Kahit na nawala ka na dito sa mundo, at least, di ba, alam mo na i-ready mo yung pamilya mo. Makakapagpatuloy sila sa buhay. So, ano yung solusyon natin in case mawala ang breadwinner? Dapat yung breadwinner, meron siyang life insurance. So, yun po yung income replacement. Kasi kung mawawala yung breadwinner, mawawala din po yung income. So, kapag nawala yung income, paano matutustusan yung mga pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay? Importante na merong ipapalit do sa income na nawala, which is yun nga, yung makukuha nila na life insurance. Kung hindi ka pa nakakapag-ipon ng malaki na pwede mo maiwan sa kanila, ito yung pinaka-best solution if may mangyari sa'yo as breadwinner. Dapat meron kang life insurance. So, tanggalin na natin yung mga negative thoughts natin about life insurance. Necessity po siya. Dati hindi ko siya naiintindihan pero sa IMG nung natutunan ko yung importance ng life insurance, dun ko nakita na yung beauty ng life insurance. So ayaw man natin na may mangyari sa atin pero at least if may mangyari, hindi natin alam kung kailan, kung saan, kung paano, meron matatanggap yung pamilya natin. Meron silang makukuha. Hindi sila magiging kawawa. Hindi sila may hirapan na makamove on. Hindi malakas yung iyak nila. Joke lang naman yun. Meron silang makukuha na life insurance. Okay? Yun yung pang-apat. Pang-lima, syempre, isa sa magiging problem din natin kapag po tayo ay nag-retire na pagtanda. Normally, ang nagiging solusyon na mga nauna sa atin na mag-retire, yung mga Gen X, tama ba? Gen X, diba yung nauna sa atin, mga millennials tayo Correct nyo ako kung tama yung sinasabi ko. Basta yung mga nauna sa atin, before millennials, hindi naman nila kasalanan na hindi sila nakapag-prepare para sa retirement nila. Kasi dati, hindi naman tinuturo yung financial literacy. Actually, doon sa ating generation, mga millennials, tayo yung nag-aayos. Binabago natin yung mga nakagawian before. Hindi natin dapat iasa yung ating retirement sa mga anak, sa mga magiging anak. Dapat tayo ngayon, pinaghahandaan na natin yung ating retirement. Importante pang-lima na financial solution is investment. Dapat meron tayong mga investment for our retirement fund. Hindi naman pwedeng pagkatapos na nila mag-aral ng kolehiyo, saka pa lang tayo magpe-prepare for retirement. Baka ilang taon na lang yon, so hindi na kaya. Kaya importante rin talaga yung number 3, yung meron kang additional source of income. Para habang nag-iipon ka for college fund ng anak, meron ka ring iniipon para sa retirement mo. Huwag mong kalimutan yung sarili mo. Oo, magulang ka, mahal mo yung mga anak mo, pero change na natin yung chain na gano'n na paulit-ulit. Dapat magtira ka rin para sa sarili mo or gumawa ka ng paraan para meron kang maiipon para sa retirement mo din. Okay? Doon sa mga hindi po to alam at nandun na sa stage na palapit na sa retirement, pwede pa rin naman natin ituro to sa mga anak natin para baguhin nila yung chain of
ayoko sabihin yung poverty, pero parang ganun eh. Kung hindi ka nakapag-prepare for retirement, so parang ganun lang din ulit. Aasa tayo ulit sa mga anak or sa government kung magkano man yung ibibigay sa atin na sa SSS kung meron. So yan yung 5 financial solution na dapat meron ka kung gusto mo magkaroon ka ng peace of mind. Pero hindi lahat yan kaya nating pagsabay-sabayin, pag-ipunan. Like ako, nung 11 years ago, nalaman ko itong mga financial solution na to, na pag-aralan, naintindihan ko. Siyempre, hindi ko naman kayang pagsabay-sabayin lahat yan. Considering yung income na meron ako that time. Siyempre, maliit lang yung income ko noon. Pero, meron akong sinimulan na isang financial solution na meron itong 3. Merong healthcare, meron siyang life insurance, at meron siyang investment kung hindi mo magagamit yung healthcare or hindi ka nagkakasakit. So, kung gusto mo pong maka-attend at maintindihan yon, yung pinaka-unang investment na sinimulan ko nung 27 years old ako, na ngayon ay tapos ko na siyang hulugan at nag-aantay na lang po ako na mag-mature at lumago pa yung pera ko doon kasi ang purpose noon is for long-term healthcare. Mag-type ka lang dyan or mag-comment ka lang sa baba ng ipon para maka-register ka for our webinar. Type kayo dyan ng ipon sa baba para mabigay ko sa inyo yung Zoom meeting details at maka-attend po kayo. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.